Saka alam mo yung machinations na to, no? The symbolism na bakit yung pera nakamaleta? Yes, oo. Kung ako, Mm. magpapadala ako ng message because the medium is the message. Again, the medium is the message. Pag ako, kumuha ako ng operations, nilagay ko sa maleta, sinong gusto kong padak, pa, pad, pa, padaplisan ng message na yun? Mm. Eh di tumatanggap ng maleta. Na Mm. of all ways that you can package a sting money nakalagay sa maleta. Nagigets Mm. ninyo? Kaya Mm. kita mo si Matibag, bakit 'di ba sabi si Matibag ano siya, malamya siya ngayon kay Franco. Why? Oh. Maybe he didn't know this operation. Bakit ang kausap ni Franco is tao sa NBI? Ikaw ba pag ganyan ba kakausapin mo ba yung tao na hindi mo nakausap sa negotiation? Exactly. And I don't think Franco is dumb enough to get into the lion's den Hindi ba? ng Halimbawa hindi ako, siya ang kausap komportable kung sino yung kausap niya. hindi ba Yes. halimbawa ako, si Joey ang kausap ko. You're about to do a deal that is very, very important. Pagkatapos, you're going to talk to someone that you are not aware kung sino, na hindi mo alam na NBI agent. Diba? I don't think Franco is Hindi, stupid halimbawa to, ako, mm-mm. halimbawa ako, May chat conversation na sa halimbawa mga tao nila. ako yung, si Joey yung kadil ko. Exactly. Pero ang kachat ko si Joey. Ang kachat ko si Joey. Sabihin ko, Joey, may deal tayo, ganyan. Ano yun? Bigla lang kakausap ng iba pang tao? Hindi ba? Si Joey lang kakausapin ko. Tapos tatanong kay Joey, kailangan tayo magkita or whatever. Kasi si Joey yung kausap ko. Tapos biglang may kausap ka na iba on the way to the delivery na parang kami yung, baka ganun din yung ginawa nila na sinabihan siguro si Franco na inutusan. There are a lot of exciting plot twists to this story na aabangan natin. Well, kung sakaling ganun, kung sakaling ganun yung linya nito, na let's just parang put things in its proper places, okay? Kagaya ng sabi ko kanina, si Franco Mabanta, Duterte supporter, okay? He says positive things, he defends PRRD's policy, especially on the war on drugs, okay? But Franco Mabanta is tied up professionally with Bongbong Marcos. Hindi na nga natin isama si Grace po. Si Grace po, best friend rin ng administrasyon na to. Yan rin ang kliyente, ang paying client rin ni Franco Mabanta ay si Grace po. So, ang mga paying clients ni Franco Mabanta, Grace po, and BBM admin. 'Di ba? Hindi lang, marami. Ibig ko sabihin, pati si Magdalene Subiri. Yeah, but si Subiri, yeah. Hindi, ibig ko sabihin, prior to si Grace po, at saka si BBM, they are both on the same camp. Magkakampiyan 'di ba? Magkakampi ng bonggang-bongga yung si Grace po at saka si BBM. In fact, ang sinabi nga ni Franco Mabanta, noong hinire siya ni BBM, nagpapasalamat siya kay Grace po for for the introduction and sharing the link na siya na ngayon yung PR guy ni Bongbong Marcos. So, anyway, ang point ko is that si Franco Mabanta is beholden to BBM kasi
Client yan for a very, very long time. And Franco Mabanta was never silent in professing his praises and faith to BBM. Diba? Hindi naman kinokontra yung BBM administration eh. At ganun din ang tema ng PGMN generally. Generally, ganun din yung tema ng PGMN. Ang PGMN, hindi siya DDS page. Hindi siya DDS Hindi siya network. DDS page. Okay, Hindi siya magkalinawan DDS lang network. tayo. Ilagay lang natin ang mga patatas sa tamang lalagyan. Ang PGMN ay hindi DDS page. Kaya nagtataka ako dun sa mga mas marami pa yung pink sa PGMN kaysa DDS. Ang DDS lang dyan si Greco Bellica at si CJ Hero. Si Greco Bellica hindi pa masyadong active. Sabihin pa ng mga kakamping, DDS daw ang PGMN. I think sinasabi nilang DDS ang PGMN because PGMN, the most popular anchor of PGMN is DDS. Diba? Hindi nga DDS si CJ Hero, sabi ni John Enanor. Actually, si CJ, hindi din siya DDS. Talaga ba? Sinabi ni CJ? Sinabi ni CJ ba yun? Hindi siya DDS? Ayun. So, anyway, yung mga tao dyan sa PGMN is not a DDS page. Okay? PGMN tinira si Martin, hindi ibig sabihin DDS iyan. Inclined ang group na iyan sa Malacanang. Yes. I would say so. I would say so. Kung ang statement mo in your direst situation, kung ang statement mo in your direst situation is this, teka lang ha, ayan o. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with this vast current troubles with the ombudsman hanging over his head. As President Marcos signals that is clearly listening to what the whole country wants, and it is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. They believe, PGMN believe that it is Martin Romualdez who sabotaged the PBBM administration. Who is going to think na sinabotahe ako? Kasi tayo, di ba, pag as an observer, hindi natin iniisip na sinabotahe si BBM. Parang putang ina, sabotahe yan o hindi. You have all the power is with you to stop it and nip it from the bud. Pag ikaw, observer ka lang, pag ikaw, nakikinig ka lang dito sa mga gulo nitong mga to, wala kang pakialam kung sino yung nalabotahe at kung sino yung sinabotahe. Ang pakialam mo lang, tapusin niyo itong kahibangan na to. Diba? Like, but PGM ako naniniwala ako kay Franco na hindi siya nag-commit ng crime. I believe that. Pero, I'm sorry, Franco, but you put yourself in a situation that you would be vulnerable to that kind of happening. Yun na lang masasabi ko. Ako naniniwala ako na Franco didn't commit any crime. Dahil sa pagkakakilala ko kay Franco, hindi ganyan magtrabaho si Franco. Napakadumi naman nung sasabihan mo na we will release this or else. That
Hindi na yung gumagana ngayon, ang Bex. Hindi na ganyan ang ganapan. Walang gumaganyan. Wala nang Oo. gumaganyan ngayon. Just release it once and for all. Release the video once and for all. Ako talaga sa PGMN, ilabas yun na. Oo. Wala na patumpik-tumpik. And Kasi if you kasi alam na namin na nakalin kayo kay BBM. mm, Yun ang statement eh. So, what are you waiting for? Just release it. And that's it, pansit. kaya pala magkakaaway mga trolls nila Martin. Kaya pala, ano yan? Kaya pala magkakaaway ang trolls nila Martin gaya nila Nico at ng PGMN anchors, which I don't understand. Sa totoo lang, parang bakit nyo kailangan patulan si Nico David? Ina ko nga, di ko pinapatulan yan eh. Hindi ko talaga gets. Ayun. I unfollowed PGMN simula nang may hypocrite na doktora na obviously bayad to attack Leviste. Well, I think ngayon yung greatest criticism on PGMN is on the video. If you are saying that you have a video in which inamin nyo dito sa statement nyo na meron nga at ipapalabas ninyo, ipalabas nyo na. Ipalabas nyo na. Para magkaroon ng meat yung claim that you were actually lured in this situation. Pero kasi ang hirap kasi ang hirap kasi na ipaliwanag eh. Sabi ko yung legally meron kang lusot eh kapag ka instigation yung setup. If you are instigated to commit a crime. And that will not be considered a crime kasi kung in-instigate ka, if the willingness to do the crime did not come from you, meron kang legal excuse. Okay? But that is on the legal conversation. That is on the legal conversation. Still, yung fact na mafo-fall ka doon sa ganong sitwasyon at nagkita kayo sa damputan ng pera, if you're going to take out the legal appreciation of the situation, tatanungin niya ng mga tao talaga, bakit? So kung in-instigate kayo dyan, at hindi naman talaga kayo yung nag-offer or whatever, in-instigate lang, show the video regardless. Hindi, saka alam mo yung machinations na to, no? The symbolism na bakit yung pera nakamaleta? Yes, oo. Kung ako, magpapadala ako ng message because the medium is the message. Again, the medium is the message. Pag ako, kumuha ko ng operations, nilagay ko sa maleta, sinong gusto kong padaplisan ng message na yun? Eh di tumatanggap ng maleta. Na of all ways that you can package a sting money nakalagay sa maleta. Nagigets ninyo? Kaya kita mo si Matibag, bakit 'di ba sabi si Matibag malamya siya ngayon kay Franco. Why? Maybe he didn't know this operation. And if that is true, that maybe Matibag is unaware and alam mo malaking message to sa part ni Martin. Malaking message to sa part ni Martin. Kasi ganito, okay. Review lang tayo Franco's alignment is with Malacanang. Okay? Franco's alignment is with Malacanang. Client niya yan, hindi niya binabanatan ang Malacanang, diyan talaga siya nakahilera. If Franco is put in this situation, okay,
in this very, very dire situation, sino ang magbe-benefit? Ewan ko, sino pa ba? Nasa dalawa lang yan. The devil and the deep blue sea. The devil or the deep blue sea. Oo. The Kung devil nagkaroon or ng- the deep blue sea. Yeah. Kung nagkaroon ng kung nagkaroon ng lapse of judgment si Franco at naipit siya dito sa dalawang ito, girl, ang lakas ng message ni Martin dito. Malakas ang message ni Martin. Kasi nga sabi niya, Yes. bakla sinabi na nga niya, 'di ba, noong video niya, I will not go alone. I will not be a scapegoat for other people's corruption. Mm. Hindi ang Kongreso ang nag-eeme ng mga kwarta-kwarta. Executive. It is the executive office, Keneso, di ba yun yung sinabi ni ano? The corruption happens in the executive office. They are the ones who kenemerot, ganyan. Talaga yun talaga, nakaturo talaga yung kamay ni ni Martin Romualdez kay BBM. So, ito, kung papaano napunta sa ganyang sitwasyon si Franco, dapat mabigyan niya ito ng magandang explanation sa kanyang affidavit. Yes. Kasi doon natin malalaman eh. Kasi sinabi mo na set up ka. Kung na-set up ka, ba't ka nandun? What were you doing there? Oo. And what was the setup about? Diba? What was the setup about? At bakit alam ng kampo ni Martin na meron kayong i-release na video? Maybe hindi niya alam. Maybe hindi niya alam na may i-release na video. Hindi ba? Kasi may kumakalat din na video, no? Ewan ko kung totoo yung video na yon na merong conversation, yung operative na calling Yeah, Franco. oo. Na NBI agent having a conversation with Franco. Kasi hindi naman nila ang mahirap dito, no? Mahirap dito kay Franco. Ang mahirap kasi dito kay Franco is inilaglag ka na ng Malacanang. Yes. Oo. Totoo. Teka, ito yung may mga nagre-request kasi dito na panoorin daw yung arrest video ni Franco Mabanta. Ito nasa Bilyonaryo. Ayan, panoorin nga natin. Total, wala pang 2 minutes to eh. Ito raw yung arrest video. Ay, teka. Sorry. Lagyan ko lang ng sound. Bakit walang sound? Teka lang, ako ba yung may problema? Bakit ganon? Ayan. Putang ina, asan yung arrest video na? Good. Everyone inside. Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. Edward, Meron ako. Nakon. tara nyo na sir. Magandang po. So, this is an traffic operation. Right? As you can see, pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the traction to be consummated. Okay? Check as well.
Positive yung maleta nandito. Hindi namin ginawa. Okay. Please go. Lyrics, ano naman to? Trako, please. Okay, let's go. Okay. Process. Sino yung isang nagpamanggap ito si Julie? Dalawa. Dalawa. Bro. Kasi Okay. Ayun. Ayun yung video ng arrest. Di ba? Yun ang tanong eh. Why, Franco would have to really have a good explanation. Why was he there? Yeah. What was he expecting? And was he expecting money? And when if he were expecting money, was he expecting money from Martin or somebody else? Di ba? Kasi ang daming ang daming Para masundan nung para without unang-una kasi, bakit ang kausap ni Franco is tao sa NBI? Ikaw ba, pag ganyan ba, kakausapin mo ba yung tao na hindi mo nakausap sa negotiation? Exactly. And I don't think Franco is dumb enough to get into the lion's den ng Halimbawa hindi siya ako, ang kausap kung sino yung kausap niya. Di ba halimbawa ako, si Joey ang kausap ko. You're about to do a deal that is very, very important. Pagkatapos, you're going to talk to someone that you are not aware kung sino, na hindi mo alam na NBI agent. Diba? I don't think Franco is stupid. Halimbawa ako, halimbawa ako, may chat conversation na sa mga tao nila. Ako si Joey yung kadil ko. Exactly. Pero ang kachat ko si Joey. Ang kachat ko si Joey. Sabihin ko, Joey, may deal tayo, ganyan. Ano yun? Bigla lang kakausap ng iba pang tao? Hindi ba? Si Joey lang kakausapin ko. Tapos tatanong kay Joey, kailangan tayo magkita. Or whatever. Kasi si Joey yung kausap ko. Tapos biglang may kausap ka na iba on the way to the delivery na parang kami yung, baka ganun din yung ginawa nila na sinabihan siguro si Franco na inutusan. There are a lot of exciting plot twists to this story na aabangan natin. And yun dapat ang maipaliwanag ni Franco. Bakit ka nandun? What brought you to that location? Kasi ang painful ni JM. Yan nga ang tanong, Sasper, bakit niya sinasabi na set up? Yun ano ba talaga ang reason bakit siya nandun at may involved na pera? Una-una, hindi siya withdraw. Nasa maleta nga eh. Nasa maleta na siya. Nandun na siya. Diba, message yun na nilagay sa maleta yung pera. Ibig sabihin, totoo ang maleta. Damay pala si CJ Hero. Pinangalanan si CJ Hero. Hindi, si CJ Hero kasi yung
ang anchor nung palabas. Una-una, paano kayo nakarating sa 350 million na usapan? Gaano ba kadaming yung video? Mm. Correct. Ngayon, halimbawa, ikaw, Joey, papayag ba ng 350 million? Dapat, it's worth it, yung 350 million. Ngayon, kung if it's worth it, saan ang galing yung ebidensya na nandun sa video? Sino ba ang pwedeng magkaroon lang ng ebidensya na talagang sasabit si Martin? Sige nga, Joey, sagutin mo nga yan. Pwede yung chokers ni Di yung isa doon sa Devil or the Deep Blue Sea. Yes, oo. Diba? You have to understand, kung totoo gang ini-extort, okay, bakla, kung alam mo na eme-eme lang yung video, bakla, kailangan po bang go to the extent na kakutsabahin yung NBI about this? Hindi, girl. Maraming politiko, 'di ba? May mga politiko nang nagsasabi na may lumapit sa kanila, binabriban sila. Bakit hindi niyo pa pinahuli sa NBI? Binabriban pala kayo, ganyan. Ito, ina-extort kunwari. Nagpa-extort ka naman. Bakit ka magpapa-extort kung hindi daming yung video? Hindi ba? Kasi kung daming talaga yung video dahil ang ebidensya ay nanggaling sa isa sa Devil or the Deep Blue Sea, Deep Blue Sea. mararatel ka talaga. Oo. Mararatel ka talaga. Oo. Ang magagawa mo talaga, magpapadala ka talaga ng mensahe doon sa Devil or the Deep Blue Sea. Ilalagay mo ang pera sa maleta. Ganyanan tayo, sandali. Naalala nyo ba ang mga maletang ito? Guys, ang winner dito hindi si Mamshi or si Popshi. Hindi sila ang winner dito. Hindi sila ang winner dito. Ang winner dito, Pau, ang ingay mo daw, Pau. Ang ingay ba ni Pau? Dinig na dinig si Pau. Ayan. Ang winner dito, si Martin. Dito sa round na to, at least for this round, ang winner dito si Martin. I do not follow the logic. How did Romualdez get the help of NBI then? Sabi ni Larsis Gaming. Well, that's the message of Martin. Si Martin, namayagpag siya ng 3 taon. Nakapaglagay siya ng mga tao niya. Nakapagsiksik siya ng mga kung sino-sino sa bawat opisina. Kasi can you imagine, That's the message of Martin. He can make things happen. Makinig kayo, Ombudsman is in a quest to pin Martin down as the mastermind. Ikaw, NBI ka, nakarinig ka na merong lalabas na video, tas ina-extort si Martin, and the video would really pin Martin as the mastermind. Hindi mo ba titimbrihan yung ombudsman na, ombudsman, baka gusto yung anuhin tong PGMN in order to solidify Emirate? Bakit si Martin yung tutulungan mo? Di ba nga ang linyang nyo ngayon is ipin down si Martin as the mastermind? So nagbabala na si Martin, di ba? Hindi ako ang mastermind. I will not go down alone. Opak. Ilagay, bigyan ng, alam na natin, Martin knows that there is a malinaw ang mensahe ni Martin, merong conspiracy in order to pin him as the mastermind. Kung ganyan ang alam mong sitwasyon, titingnan mo ang lahat ng pwedeng avenues kung paano ka ipipin down. Social media, ganyan. Baka may nagchuchu kay... baka may nagchuchu kay baka may nagchuchu kay Martin. Martin. Guys, may nagpagawa ng video.
Eto kasi no, kasi sabi nila parang hindi naman kasi paano wala pa hindi pa naman daw lumalabas. Eto nga yung point. Kapag hindi lumabas yung video, panalo si Martin. Di ibig sabihin ina-extort lang siya talaga for nothing. 'Di ba ang claim is ina-extort si Martin for 350 million. Pag walang video, o di ibig sabihin purely ina-extort lang siya. 'Di ba? Pag meron talagang video, well, it doesn't change the fact na ina-extort siya, pero at the same time, meron ngang video na maaaring makasakit kay Martin. But that is yet to be proven kasi hanggang ngayon wala pa namang video eh. 'Di ba? So pagka totoong merong video, may laban si Martin kasi sabihin ni Martin putang ina ni-extort niyo nga ako because of that video eh. Pinaperahan niyo nga ako because of that video eh. Ito yung makinarya ninyo in order to fight your enemy. Mang-extort, manakot, etc. etc. Kung Kasi sakaling may pwede- video, totoo yung video. Kasi pwede And kung kasi, wala yung video, pag wala yung video, still, the argument Girl. of Martin stands na ina-extort niyo ko. Ina-extort girl, ko si Martin. pwede kasing ang mangyari niyan, magkaroon ng negotiation on the back na, sige, urong ko ang kaso, pero umamin ka kung sino yung nagpagawa ng video. Oo. Ang last words ko is, wala lang, abangan na lang natin mga susunod. Ako am excited sa magiging affidavit ni Franco. Yes. Oo. Oo. And it's going to be a very, very painful one for him. Yeah. Oo. Yun lamang po. Maraming salamat sa mga nagbigay ng abuloy. At least abuloy, hindi maleta.